Habibi, come to Dubai! Hello, it's Megan Boney. In today's video, I'll be sharing my immigration experience in the United Arab Emirates as a transgender woman. Tara! Rampa tayo! Sawadee ka mga misis! So ayan, i-share ko po sa inyo yung eksena ko nung pumasok ako ng Dubai, UAE. Last October pa to, nung birthday trip ko. So late ko na siyang magagawa ng vlog. And since nag-viral si Pukerat, after kung pumunta ng Dubai, nag-viral siya kasi hindi siya pinapasok dahil nakadamit siya ng pambabae. So i-share ko sa inyo yung experience ko naman, kung anong eksena kasi na-hold din ako. So ayan, si mother ko is nag-work sa Dubai. So siya yung kumuha ng visa ko and so plinano ko talaga to kasi alam ko talagang mahigpit ang UAE in terms of trans. Sabi nila bawal magpa-girl lalo na pag nasa airport ka. So ang ginawa ko since nag-travel ako sa Central Asia, hindi muna ako nag-Dubai. So inuna ko yung flight ko from Malaysia to or Kuala Lumpur, Malaysia to Almaty, Kazakhstan. And then Kazakhstan to Kyrgyzstan, then Kyrgyzstan to Uzbekistan, tapos land travel to Tajikistan, tapos yung flight ko papuntang Dubai is galing Uzbekistan. Hinuli ko siya kasi iniisip ko in case hindi ako makapasok, at least pauwi na ako. So hindi naman sayang yung effort ko. Kesa may A to A tayo from Manila to Dubai, des pauwiin ka agad. So masasayang yung ibang flights. So ayun, nung nasa Kyrgyzstan naman ako, may namit akong new friend doon. Trans din siya and napaka talagang nung bago ako pumunta ng Dubai, may namit na akong trans din na na-denied nung pumasok siya or nag-try siya pumasok ng Dubai. So parang ayun, binigyan niya ako ng mga tips and then kahit nakapanglalaki siyang pumasok, na hold pa rin sila. Around December ata daw yon ng 2024. So madami silang na-hold and hindi pinapasok sa Dubai. So ayun, in-interview sila, in-interrogate, and pinakita niya sa akin yung picture niya. Mukha naman siyang lalaki sa nung pumasok siya. Tapos so hindi ko alam bakit hindi pa rin siya pinapasok. So ayun lang yung cons kapag hindi ka nakapasok. Of course, sayang yung gastos. Tas mahal din ang visa ng Dubai. So dapat talagang planuhin ng bonggang-bongga to make sure makapasok tayo sa Dubai, UAE. So ako naman, plinano ko talagang hindi ako magsusot ng pangbabae. And may dala akong jacket, tapos yung gray pants, and then bumili din ako ng bonnet sa Uzbekistan. Sabi ng friend kong trans, kailangan talagang walang bahid na pagpapagirl. Like, hindi ako nag nail polish, tinanggal ko rin yung nail polish ko sa paa ko, and then tapos talagang nag-prepare akong dapat haggard ako sa airport, hindi fresh. Talagang hinagard ko yung sarili ko para mukhang lalaki. Hindi ako nagtanggal ng balbas bago flight ko from Uzbekistan, and then hindi rin ako nag-bra kasi sinabi sa akin nung trans na namit ko sa Kyrgyzstan, minsan pinapatanggal nila yung jacket. So kailangan talagang walang bahid. Hindi rin ako nag-underwear ng pang-girl. So ayun, ipapakita ko sa inyo yung video. May mga video naman akong ginawa nung flight ko papuntang Dubai. Makikita nyo itsura ko doon. Pero nung nakapasok na ako, hindi na ako nag-vlog masyado kasi wala na akong time. Tapos in-enjoy ko yung moment ko with my mudra sa Dubai. So gusto ko lang i-share yung eksena ko. Yung flight ko from Tashkent, Uzbekistan to Dubai, UAE, para siyang 6 hours din ata, if I'm not mistaken, or 4 to 6 hours. So kinakabahan talaga ako nung time na yon. And nung lumapag na kami sa Dubai, UAE, pumasok muna ako sa CR ng panglalaki. Yung una kong ginawa. Talagang ang mindset ko, the moment na lumapag ako ng Dubai, dapat
lalaki tayo. So, pumasok ako ng CR ng panglalaki, tapos nagsalamin ako kung pasok yung itsura ko, nakabonet, tapos talagang lalaki yung eksena. And then, pag bago sa immigration, meron pang train sasakay muna kayo ng train, tapos paglapag nyo ng train, doon na yung pila ng immigration. Super kaba ko noon kasi yung passport ko, girl ang itsura ko doon kasi hindi ako nakabana, talagang bagsak yung hair ko. Tapos yung mga visa ko sa passport, girl din. Iba itsura ko nung nasa Dubai ako, mukha akong lalaki. So parang nung ako na, talagang pinili ko, tinitignan ko yung mga immigration officer, puro lalaki sila, tapos tinitignan ko yung mukhang mabait. Doon ako pumila, tapos nung tinignan niya yung passport ko, talagang ganun yung itsura niya. So parang nagtaka siya, tapos ayun, hinold ako. Akala ko makakalusot na tayo kahit ganun yung itsura ko. Tapos pinapunta ko sa likod, merong parang office ng immigration officer doon. May mga tao din doon na hindi rin nakapasok pa. Naghihintay sila ng decision. So umupo ako doon, kinuha yung passport ko. Nag-wait ako ng at least 15 minutes. And hindi ko muna sinabi sa mudra ko na nakalapag na ako ng Dubai para hindi siya tawag nun, para hindi siya mag kabahan or hindi siya mag-aligaga. Tapos, nung hinintay ko, parang nag-isip na ako ng plan B. Kung hindi man ako makapasok, at least uuwi na tayo agad. Pero iniisip ko rin yung effort ni Mudra kasi siya nagbayad ng visa, tapos nag-book na siya ng mga breakfast namin sa isang sikat na restaurant. Talagang nagplano na siya. So, nagpe-pray pa rin ako na makapasok ako. Habang nag-wait ako doon sa labas, hindi naman ako ni-interrogate. Talagang talagang tanggap ko ng kapalaran ko in case hindi ako makapasok. Tapos feeling ko, rini-review nila yung mga CCTV. Feeling ko lang ha. Tapos, tinawag ako, then tinanong ako kung first time ko dito sa Dubai, then kung saan ako galing. So, sinabi ko Tashkent, Uzbekistan, and then in-scan na yung face ko. And nakalimutan ko na kung pati fingerprint. Tapos, tinatakan yung passport ko, then sabi sa akin, you can go. Punta na daw ako sa daanan ng, may letter yun Tapos, nung duman ako doon, meron ding immigration officer, tinanong ako kung what happened. Tapos tinignan natin passport ko. Tapos sabi niya, dumiretso lang ako doon. Tapos yun na pala yung exit. So parang nung moment na yun, talagang hindi ako nag-smile ng pang beauty queen. Talagang binilisan ko maglakad, baka habulin pa ako. Tapos yun nakalabas na ako ng immigration, doon ko na minessage si mother. Na nasa Dubai na ako. So ayun, ito lang yung feeling ko na nangyari ha. Since nag-viral si Phuket, feeling ko review nila yung CCTV kung nag-CR ako sa pang babae, which is hindi. Tapos after noon, hindi na ako in-interrogate. Feeling ko yun lang yung tinignan nila. So kung Trinella kayo, number 1, wag na wag kayo mag-CR sa pang girl sa airport hanggat hindi pa kayo nakakalabas. Tapos, dapat talagang walang bahid na pa-girl sa itsura nyo. And advice ko rin sa inyo yung passport photo nyo dapat hindi pa-girl. Lalo kung may plan kayong mag-travel sa mga Middle East, at least dapat nakabanat. So, yun yung hindi ko nagawa. And then, ayun, I'm so happy kasi nakapasok din ako ng UAE. And i-share ko yung mga ibang video ko. Although, hindi ako nakapag-vlog ng bonggang-bongga. Pero, nakita ko rin yung sikat na tower sa Dubai. Ano pa naman? Burj Khalifa. Tsaka Burj Al Arab. Malapit dun si mother. Doon ako nag-say sa kanya. Ayan, boarding time. Papuntang Dubai, UAE. Dito ko ngayon sa Tashkent, Uzbekistan. Good luck sa akin. I booked my flight from Tashkent to Dubai via Centrum Air through trip.com for 9,979 in Philippine peso, and this was around October 2025. Before my flight, I made sure to tone down my appearance and wore men's clothing
so I would present more masculine. I was super nervous, especially since there have been many incidents of transgender travelers being denied entry into the UAE. Ayan, nakalapag na kami dito sa Dubai and the moment of truth. Sana makapasa tayo sa immigration. Mukha naman ako lalaki, di ba? Pero yung passport ko kasi long year, kaya tingnan natin. So, tatanggapin ko na lang kung anong eksena, anong kapalaran ko dito. And hopefully makapasok tayo para makita ko ang mother ko, nasa Dubai kasi siya. So ayan, hinintay na natin yung train papunta sa arrival area. Mukha naman akong lalaki, pumunta ako sa bathroom, sa toilet, sa panglalaki ko pumasok. Mukha naman akong lalaki, so pasok tayo sa same. So ayan, andito na tayo sa arrival, nag-wait ng train papunta sa arrival area. So ayan, pasok naman yung itsura ko, mukhang lalaki. Although long hair ako sa passport, may mga long hair naman na lalaki, di ba? Hindi na ako kinakabahan, pero syempre gusto ko rin makalabas ng Dubai. So ayan, ang hirap talaga mag-travel kapag Tranelia. Kasi hindi lang ito nangyayari sa Dubai or sa Middle East. Nangyayari din ito sa Hong Kong. Marami akong kakilalang mga friends na Tranelia na in-interview or in-interrogate din sa Hong Kong. So pati sa Central Asia kaya nung pumasok ako doon, talagang nag-tone down ako. Yung hindi ka mukhang girl lalo. Pati sa Russia, yung mga ganyan. So, dapat kapag Tranelia kayo, i-research nyo muna yung country na papasukan nyo kung gaano ba sila accepting towards trans. So, ayan, ang hirap mag-travel kapag Tranelia ka talaga. So, ayun, yun lang i-share ko sa inyo, sa experiences ko sa Dubai, and babalik pa ba ako doon? Why not? Kasi maraming flight na dumadaan doon, pero mag-change muna ako ng passport. And then, marami din namang mga Tranelia sa Dubai mismo. Kaya lang sabi nila, may mga friends ako dun Sila kasi may ID na sila. May mga nagbablog pa, di ba? So, pag papasok sila ng Dubai at lalabas, hindi na sila dumadaan sa immigration officer na tao. So, inis ka na lang nila yung ID, parang yun ating eksena. Kaya safe sila. Tapos, may mga Tranelia din na nagpapagirl sa loob na mismo ng Dubai. So ayun, meron din talaga. And then aware naman yung mga immigration officer na nag-e-exist tayo. Kaya lang kasi mahigpit talaga sa airport mismo. So ayun, hindi nangyayari talaga yung denied, hindi lang si Fukerat. Siya lang kasi nag-viral at kilala siya. And feeling ko, marami pa kong naisip na eksena nung in-interrogate siya. And sa akin na lang siguro yun. At wala naman akong proof kung bakit hindi siya pinapasok. So, iyon lang yung nasa isip ko. Number one is yung baka nakitang nag-CR siya sa pang-girl. So, yun mga misis, i-share ko sa inyo yung mga videos ko sa Dubai. At least, may mga na-vlog naman ako ng very, very light. Pero hindi talaga ako masyadong rumampa na mag-isa. I-share ko lang sa inyo yung mga ka-eksenahan ko doon. Thank you so much for watching. And ito na yung mga videos. Kapkong ka. Ayan ang aking luggage. Mga misis, nakalagpas tayo sa immigration. Iba yung kaba ko. Puta. Me first time Dubai. Oh, okay. No problem. Don't worry. Yeah. Where are you from? I'm from Bangladesh. Hello, Dubai. Ayan, natanaw ko na ang Burj Khalifa. Ayan. Totoo na to. Nasa Dubai na tayo. Nakapasok tayo. My God. Oh my God. Hello, Dubai. See this on internet. No problem. You are a new.
Ayan na ang beach sa Jumeirah Beach, Atoy. Jumeirah Beach. Umsukim. Ah. Ayan, nakapasok na ako dito sa Dubai. Nakakaloka. Alam nyo ba na-hold ako sa immigration? Kasi yung passport ko, babae. Yung picture ko kasi doon, nakalugay. Tapos, lalaki akong pumasok. So, parang nalito yung immigration officer. So, pinapunta niya ako sa office ng immigration. Inukod ako ng mga 15 minutes. Tapos, nung tinawag na ako, tinanong lang kung first time po dito and saan ako galing, sabi ko Uzbekistan. Ayun, tinatakan na yung passport ko. So, nakapasok tayo. Ayun, happy lang kasi, di ba, nakakaloka. Kung hindi ako makapasok, wala, sa airport ako. Nga. Ayan na ang Burj Al Arab. Sa social media ko lang yan nakikita dati. I'll take you along as we explore Dubai with my mom and our neighbor. From iconic sites to little hidden gems, it's all about making memories together. Spending time with family here means more than anything else, so get ready to join us on this adventure. Ayan, ito yung marina. So, kasama ko si Mother and magbe-breakfast kami din. Picturean ko lang daw to ng mabilisan. Yan. Dubai Marina. Kasa niya yung mamantikang pagkain na yung oil na normal. Ay, andito kami ngayon sa Blue Water, sa The Pods. Magbe-breakfast kami. Kasama ko si Mother. And mag-CR lang ako, naiina ako. So, gagala kami today. Sabi ko naman sa kanya, kahit hindi ko na maikot lahat. Kasi dumaan lang talaga ako sa Dubai. Trinay ko lang kung makakapasok ako. Nakapasok naman tayo. Ayun yung public. Ito nang pa-breakfast dito sa The Pods. Sa Dubai. Thank you, Teo. Hintayin Time na balik mo yan, ang itry natin o yung blue eye ay Dubai eye. Mag-share Pero kayo. yung Dubai eye. Okay. Wala masyado. Marami. Wala pa yan sa normal food. Pag normal din, pag di mo ka na mag-aatal, nako po. Yung isa. Bakit magkakabala mo future mo sa iyo yata ito? Ayan, nasa museum na kami. Itlong pa. Pinagado tao. Papasok sila sa taas kasi. Andito na ako sa labas ng museum. Kasi yung nakikita ko lang sa social media. Ngayon, andito na ako sa Dubai! Ayan na siya, oh. So, pag papasok ka naman sa loob, wala namang bayad. Pero pag tataas ka ata yung may entrance. Hindi pa nakita yung top. Pag picture, di ba, dati area, tanong maalam ha. Yan, di ko. May 0.6 naman to eh. Makukuha lahat Sa yan. kwan, sa baba ng Dubai Mall sa fountain. Ata di Dubai Mall. Naglawa dahil talaga Ayan, Dubai. Burj Khalifa.
mas maganda dito mag-picture sa kabila. Oo. Nalawlawa. Pwede. Ayan ang Burj Khalifa. So, pumasok kami sa Dubai Mall and ang haba ng linakad namin, mahanap lang to. Katukman pa lang kasi. Here. Saan yun? Parang tagong-tago naman. Pwede na pala tayong maglakad dyan mamaya. O, pabalik. Ayan, ito ang pila sa pa-wings dito sa Dubai. Haba ng pila, oh. At ito ang Burj Khalifa background. Side. Ayan, nasa Terminal 1 na ako dito sa Dubai. And pabalik ako na Manila. So, dumaan lang ako dito sa Dubai para ma-meet yung mom ko. And mas marami kasing flight dito pa Manila. So, galing akong Uzbekistan. Wala naman kasing direct flight from Central Asia. So, tsaka gusto ko ring matry pumasok sa Dubai. And finally, nakapasok tayo. Kaya ang swerte-swerte ko. Ayan, papunta na ako sa boarding gate. D20, makikita nyo naman sa mga screen. So, 6:10 lumabas yung gate number ng pa-Manila. And sa D20 siya, ang flight is 7:40. Ang alam ko yung boarding time is 6:55. So, 9 hours ata ang travel time from Dubai to Manila. So, makakarating ako doon Tuesday na ng umaga. And inaantok na ako. Mag-end na yung trip ko, birthday trip. So, from Kuala Lumpur to Kazakhstan, Almaty, to Bishkek, Kyrgyzstan, to Tashkent and Samarkand, Uzbekistan, hanggang sa 7 lakes ng Tajikistan, pabalik ng Uzbekistan, then Dubai, tapos Manila na. So nakakapagod pero nag-enjoy ako. So ayan, boarding time. And that's a wrap on my birthday trip through Central Asia and Dubai last October 2025. Thank you so much for tagging along and watching all my adventures. I can't wait to share my next vlog with you. Spasiba, Rahmat, Shukran, maraming salamat po, Kap Kong Ka, and I see you on my next vlog. Bye for now!